Nakakagulat itong balita na 'to na pumutok kanina. Hindi ko alam kung paano magre-react dito kasi hindi ako happy. 'Yun talaga ang totoo. Hindi ako happy dito sa balita na 'to. Pero pag-uusapan natin 'no, for the sake of transparency 'no, para mailabas din natin yung ating, opinyon at saloobin dito sa balita na 'to na ipapakita ko sa inyo 'no. Pero bago tayo pumunta diyan mga kutsara, tayo muna ay magsho-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave! So kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas nang wala pong remittance fees mga kakutsero. Sa pamamagitan po ni Sendwave, ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app. Papakita ko sa inyo. Yan. I-download nyo ang Sendwave app. I-rehistro nyo ba account details. At pwede na po ay magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't iba pang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo po ang aking promo code, ay makakakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit! Ay, bali. Eto. So, mga kutsero, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Eto na ngayon, mga kutsero. Ano ba yung sinasabi ko na balita na hindi ko nagustuhan at hindi ako happy? Eto po yun, mga kutsero. Okay, pag-usapan na natin to. In-announce po ito 10 hours ago ng Department of Health. DOH mismo ang naglagay. Sa Facebook page po ito ng DOH. Ayan po, nakasulat to. Ayan. Friday, August 11, 2023, 10:51 a.m. Nahuli yung pindot ko. So, ayan na nga. Ano to? Ano tong balita na to? Secretary Herbosa appoints Dr. Tony Liachon as Special Advisor for Non-Communicable Diseases. Ngayon, mga kutsero, no, basahin muna natin yung balita bago tayo mag-react. Today, August 11, 2023, Department of Health Secretary Teodoro Herbosa appointed Dr. Tony Liachon as a new Special Advisor for Non-Communicable Diseases. Dr. Tony Liachon is a renowned internist and cardiologist that currently serves at the Manila Doctors Hospital. Ayan. Okay. The Secretary of Health highlighted that the appointment of Dr. Liachon as a special advisor would be beneficial to the Filipino people as he has exemplary knowledge and experience in the medical field. Okay? Sige. Together, we continue to move steadfastly in further realizing the universal health care. With the aid of Dr. Liachon, we will ensure that bawat Pilipino ramdam ang kalusugan dahil sa healthy Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Yun ang sinabi ni Secretary Herbosa. Ngayon, mga kutsero, hi, okay. How do we react to this kind of news? Okay, unang-una, pag-usapan muna natin reaction. Ano ba nag-reaction ni Dr. Tony Liachon dito? Ito po yung kanyang post sa kanyang X account. X formerly known as Twitter. Ito po kanyang sinabi. Dear friends, I am overwhelmed with gratitude and humility to have been appointed as Special Advisor for Non-Communicable Diseases of the Department of Health by Secretary Ted Herbosa. Thank you all so much for the warm greetings and kind words. I don't think you will get any kind words from me. Pag hindi naman niya ako friend. I'm so honored to have the trust of our health secretary to be recognized for our collaborative work through the years. It's about time to work together to meet the huge challenges in healthcare. O bigla-bigla, it's about time. Diba? All of a sudden, it's about time to work together. O, diba? Ganun yan eh. Point de. So, it's about time to work together. Well, God bless the DOH in our country. I hope that some of my ideas and plans will be helpful to reduce the burden of non-communicable diseases in the Philippines and that we will be successful in the way that God will measure success. Okay. So
natin pansinin yan. God bless na nga eh. Nakagulat. Ito, natawa lang ako dito. It's about time to work together. Yeah, no? It's about, panahon na para tayo'y magtulungan. Ay, galing, di ba? Kasi na-appoint na eh. Anyway. Sumagot naman dito ang ating DOH, no? Anong sinabi ng ating DOH? Ito yung sinabi pala kanina ni Liachon. Hindi. Wala na pala to. Ito na pala yung sinagot ni Liachon. Ayan. So, tanggalin na natin yan. Okay. Ngayon, mga kotsero, I'm sure yung aking opinion is not the famous opinion. I'm sure. Hindi ito yung gusto ng karamihan. But I will verbalize it. Why? Because we have freedom of speech. And you know, hindi ako agree dito eh. I'm not agree. Hindi naman si PBBM, I don't think galing ito sa opisina ni PBBM. Kasi, malinaw naman eh. Ang balita, Secretary Herbosa ang nag-appoint. But, I would say na I'm sure nagpaalam siya kay PBBM bago niya ginawa ito. Pero ang nagpakita ng interest is si Secretary Herbosa. Alam niyo mga kotsero, Secretary Herbosa, mahusay na doktor to eh. Mahusay na doktor to actually. Very, very active siya sa pagdedebunk ng fake news nung panahon ng COVID pandemic, no? Kasi kasama siya dun sa National Task Force for COVID-19, si Dr. Herbosa. At kasama rin po dati sa National Task Force for COVID-19 si Dr. Liachon. Kasama po niya yan doon. So hindi ko, I don't know kung close sila or magkaibigan sila. I'm not sure. Hindi ko po alam yan. And I don't think it is relevant dito sa usapan na to. But eto lang yung akin mga kotsero. Kasi wala na bang iba? As in, wala na bang ibang pwedeng i-appoint? Marami naman tayong mahuhusay dyan na doktor, di ba? Hindi lang naman si Dr. Liachon ang doktor na mahusay. Di ba? Hindi lang naman siguro si Dr. Liachon ang merong puso para sa public service. Di ba? So, bakit siya pa? This is not a question of competence ha. Alam naman natin lahat. Siyempre, doktor. Pag doktor naman, wala namang doktor siguro na hindi mahusay. Hindi matalino, di ba? Maraming biased, maraming pikit matang naniniwala sa politika nila. Pero I'm sure na mahusay naman na doktor si Dr. Liachon. It's just that mga kotsero. And maybe this is more of baka opinion ko lang naman to. Pero why of all, bakit sa dinami-dami ng doktor natin sa Pilipinas, number one, at sa dinami-dami ng mga doktor na sumuporta sa ating Pangulo, si President Bongbong Marcos, na mahusay din naman silang mga internist at cardiologist, bakit si Tony Liachon pa talaga ang inilagay nyo? Nag-umpisa tong pangalan o saan mas nakilala si Dr. Liachon? Sa COVID-19 po. Nung siya po ay nag-resign bilang miyembro ng COVID-19 task force. At ang naging issue po noon mga kotsero ay siya raw po ay pinag-resign. Pinag-resign daw po siya. Sabi, Dr. Tony Liachon announced on Wednesday he is no longer a special advisor on the National Task Force on COVID-19, saying he was forced to vacate the post after two cabinet officials were displeased when he publicly revealed gaps in the government's response measures. Ang claim ni Dr. Tony Liachon, kaya daw siya nag-resign bilang special advisor sa COVID-19,
sa National Task Force on COVID-19 ay dahil daw meron daw 2 miyembro ng gabinete ni FPRRD na nainis sa kanya. Kaya siya, dahil nga daw siya, naglabas siya ng mga detalye tungkol sa mga kapalpakan ng FPRRD administration sa paglaban sa COVID-19. Ang balita, nung panahon na yon, June 17, 2020, ayan, he served as a special advisor of National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez. The announcement came just 3 days since he criticized the Department of Health, saying it has lost focus on its priorities in containing COVID-19 infections. So yun. Ito nga. I left NTF due to my differences. Or baka due to my differences with DOH policies. Example given, lack of sense of urgency, problems in COVID data management, and transparency in communication process. That's life. That's how it is. There's a silver lining though. Thank you very much. So, nag-resign siya. I think I was asked to resign. Yun ang sinabi niya. Yun ang real score. So, apparently kasi, ito lang naman mga kutsero, no? Kung totoo man na may mga kapalpakan ang ating DOH sa paglaban sa COVID-19 nung kasagsagan ng COVID 2020. Okay lang naman na sabihin nyo sa kanila yung problema. But, I think the problem dito, ang naging problema kasi dito, binabash niya in public yung ating DOH. And mga kutsero, I mean, kung ikaw miyembro ng nagtatrabaho ka sa isang organisasyon, nagtatrabaho ka sa isang negosyo, at binabash mo siya in public, natural, hindi matutuwa sa iyo mga tao. Kahit naman siguro ikaw yung pinakamagaling at nasa punto ka, nasa tama ka, kung wala ka sa ayos magpuna at wala ka sa ayos what do you call dito? Magbatikos, hindi matutuwa sa iyo ang mga tao, di ba? So, ito yung history niya. Actually, dito ko siya nakilala nung umalis siya ng NTF-ELCAC. ng NTF COVID, National Task Force for COVID-19. Dito ko siya unang narinig. So meron siya mga komento laban kay FPRRD. Marami yan eh. Tapos laging in public. Pinagtatanggol pa niya yung may manner of communicating to the public, truthful, transparent, open, and straightforward, may not be aligned with the communication strategy of the palace. Doon po siguro kami hindi nagkaintindihan. Well, kahit naman sino hindi matutuwa sa iyo kung ganyan ka. Loose cannon ka pala hindi ka, 'di ba? Kahit ikaw ang pinakamagaling, kung ikaw ay sinasabotahe mo yung mga programa na pinaplano pa lang o inuumpisahan pa lamang pag-usapan tapos ipagkakalat mo, ganito ang ginagawa ng DOH, ganito ang ginagawa ng Task Force for COVID-19, mali yan kasi dapat ganito. Ba't hindi ka gumawa ng report at isumite mo doon sa mga decision maker, di ba? Ganun yun. Ewan ko lang kung bakit siya ganyan. So, it's weird. Ayan. In a statement, Galvez confirmed they let go of Liachon because of his preemptive releases of some information before the official announcement. So, nagli-leak pala kasi siya ng impormasyon. Wala pa na pagdidesisyonan. Tapos, i-announce mo. Diba? Galvez said Liachon's remarks jeopardize the communication efforts of the IATF and the NTF and cause unwarranted misunderstanding between the two. Ayun. Yun ang problema sa kanya. Dati.
Masyadong madaldal. Wala pa nga napagdidesisyonan, wala pang napag-aagrihan, wala pang kung ano man, pinapangunahan niya. Hindi ko alam kung bakit. At simula nung umalis siya, no, simula nung wala na siya dun sa sa NTF COVID. Marami na ho siyang pagbabatikos na ginawa. Specifically kay President Bongbong Marcos, simula kampanya hanggang eleksyon, hanggang matapos ang eleksyon. For example, umpisa na sa kampanya. Ito. Dr. Tony Liachon could not hide his dismay. Pagkabalisa o pagkainis. Dismay. With former Senator Juan Ponce Enrile after aligning himself with the son of the late dictator, he helped oust from power. Helped ousted. Double past tense. Double past. Helped ousted. Helped oust from power in 1986. O yan. Masama daw ang loob niya dyan. Okay. Meron pa. Nung hindi pa sumasali sa mga debates si President Bongbong Marcos, itong sinabi ni Liachon. Marcos Jr. to be haunted by coward tag even if he wins the elections. So, yan. Kagaling yan kay Tony Liachon. Tapos, meron din siyang ganito. Health reform advocate Dr. Tony Liachon called on former Senator Ferdinand Marcos Jr. To order his trolls to halt their online attacks. Ayan. Ewan ko, di ko alam. Wala naman ako nabalitaan trolls. Ako nga, tinatawag na troll. Saan ka nakakita ng troll na na nasa public ang muka? But anyway, so ayan. Tapos meron pa, hindi pa diyan natatapos ang mga batikos ni Tony Liachon. Ito, nung inappoint si Paul Soriano bilang Creative Comms, Special Advisor for Creative Communications ng Palasyo. By the way, congratulations sa kanilang mag-asawa. Congratulations for the baby girl. Anong sinabi niya? Agriculture and DOH Secretary, wala pa rin po. Inuna ang Creative Communications for him to look good and competent. What do you think? Diba? Napaka-undermining ng kanyang statement. Diba? Napaka-undermining eh. Ito pa isa. Ito yun nung nagpunta si Presidente sa Singapore para manood ng Grand Prix. Very bad optics. Post-typhoon, that's really lack of empathy to the general situation of a poor country. He is paying 1 million pesos per head for a ticket to watch the Grand Prix, etc. And the lack of empathy is coming from his hedonistic core value. He is a pleasure seeker. Imagine, tawagin mo yung presidente na hedonist. Hedonist, ibig sabihin, mga kotsero, walang ibang iniisip. Taong walang ibang iniisip kung hindi ang pagpapaligaya sa sarili. Yun ang hedonist. Tawagin mo yung presidente na hedonist. Grabe si Tony Liachon. Tapos ngayon, nasa DOH, Special Advisor. Special Advisor pa yan, ito pa. Hindi, wala yan. Ito. It's a family affair, sabi. Bongbong Sandro in Singapore Grand Prix. Politiko, sabi ng politiko yan. Pinost ni Tony Liachon. Diba? So, alam nyo mga kotsero, para sa akin lang naman. Meron ka ng history kay Tony Liachon na he is not a good team player. Pag hindi dilaw, pag hindi pink, pag hindi liberal o hindi kakamping ang kanyang katrabaho, hindi ho siya mahusay na team player. Tapos, after nun, may mga statements pa siya
that are anti-administration, anti-Marcos. May mga ganun siyang balita. Tapos ngayon, na-appoint, hindi naman si PBBM ang nag-appoint, but I'm sure alam ni PBBM yan. Na-appoint ni Secretary Teddy Erbosa bilang Special Advisor for Non-Communicable Diseases. This is not a question of competence. Well, again, ulitin ko po mga kotsero hindi naman ho siguro natin pwedeng sabihin na hindi mahusay si Tony Liachon. Diba? Doktor yan eh. So may angking talino at husay yan. Wala naman siguro doktor na walang angking talino at husay. So, hindi mo natin pwedeng sabihin ganun. But, katiwa-tiwala ba siya ng ating administrasyon? If this is an effort, kung ito po ay isang effort para mag-unite, para kumbinsihin na unity, sige, walang problema. Unity, tuloy natin yung unity. Pero ang problema kasi, etong mga nasa kabilang parlor, etong mga nasa kabilang kubol, ayaw pa nila ng unity. Unless maikinabang sila. Case in point. Kasi, all of a sudden, biglang, it's about time to work together to meet the huge challenges in healthcare. After mong tawaging hedonist ang presidente, biglang it's about time to work together. Anong klaseng BS yan? Naglolokohan na lang tayo dito eh. Kaya, ewan ko, ako, hindi ako happy dito. But, I'm sure, nobody cares. I'm sure kung makarating naman to sa administrasyon, wala naman silang pake sa opinion ko, di ba? Pero ang akin lang, word of caution sa ating mga nasa ating gabinete, pati na rin siguro kay presidente. Kung kayo lang ang may gusto kung sa inyo lang nanggagaling ang goodwill at good faith, baka po magandang tanungin po natin ang ating mga sarili. Kung deserving ba ang mga ganitong tao na galing sa kabilang parlor ng ating goodwill and good faith. When you have people who have dedicated and given their support to the Marcoses and the Marcos administration wholeheartedly, buong puso, buong kaluluwa, ipinaglaban, isinugal pati ang kanilang trabaho, lisensya, at kung ano-ano pa para lang maikampanya, maihalal, at magkaroon tayo ng pangalawang Marcos sa Malacanang. Sino po ang mas may deserve ng ganitong klaseng mga recognition, ganito pong klaseng mga trabaho? Yung nasa kabilang kubol, kabilang parlor, na for the sake of unity, bibigyan natin ng mga ganitong klaseng trabaho kahit hindi nila deserve dahil kalaban nga sila? Or yung mga wholehearted na from the beginning sumuporta po sa inyo? Meron naman sigurong mga katulad ni Dr. Liachon na pro Marcos, di ba? Na Marcos supporter at admin supporter. Meron naman siguro. Pero bakit hindi sila? Question mark lang naman. Bakit hindi sila? So word of caution lang po. No? That's a word of caution to our cabinet members and those who are in power. Even President Bongbong Marcos. In our effort to promote unity, I hope na it will not result in exclusivity. Kasi mukhang, di ba? Anyway. Hindi na naman nakakarating sa administrasyon tong mga videos natin . So, well,
Okay lang. Hindi talaga ako happy dito sa nangyari na to. But let's see, 'di ba? Let's give it some time. Maybe naman makatulong naman si Liachon, 'di ba? Kahit na ganyan. Ulitin ko lang ang Unity po, sa Unity dapat meron pong recognition of winners and losers. Hanggang ngayon hindi pa na tinatanggap na natalo sila. So why are we giving them this? Meron naman siguro mas deserving pa kaysa kay Dr. Tony Liachon. Na supporter na. But anyway, sana this works na hindi mabulilyaso tulad nung nangyari sa NTF COVID-19, sa Task Force COVID-19, kasi we already have history sa kung anong pwedeng mangyari, but I hope it doesn't happen. So, hanggang dito na lang po muna tayo sa video na ito. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. Huwag niyo po kalimutan na meron po tayong Facebook page. Paki-follow na po tayo doon. Paki-like po itong video na to at paki-share sa inyo po mga social media accounts para marami po makarinig ng ating pinag-uusapan dito sa ating channel. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Right? So bye everyone. See you next time. Bye!